Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Kapag ang pait, sakit at problema ay dumarating, iba-iba ang pamamaraan natin para malutasan at pagdaanan ang mga ito. May ibang mas pinipili ang pagwawakas sa sariling buhay para tapusin ang lahat. Hindi lahat ng tao ay may sapat na lakas para harapin ang mga pagsubok. May iba namang pinagtatawanan na lamang ang problema, pero may iba namang tinatanong ang sarili nila. Bakit ako pa? Walang kahit isang tao sa mundo ang nabubuhay ng walang suliranin dahil lahat ay tinakdang makaranas nito. Pero minsan mga kabarangay, hindi pa rin natin maiwasang itanong kung bakit. Bakit sa atin nangyayari ito? Bakit ganito? Naghahanap tayo ng sapat para ipaliwanag ang mga bagay na hindi natin lubusang maintindihan. Magandang araw mga kabarangay, nagbabalik po ang inyong Papa Dudut para sa isa na namang edisyon ng ating programa. Inaanyayahan ko po kayong tumutok at subaybayan ang kwento ng ating letter sender para sa araw na ito, na naglakas loob na magpadala ng kanyang buhay kasaysayan para sa inyo mga kabarangay. Dear Papa Dudut, mahirap daw sabihin ang salitang patawad. Kapag pinairal mo ang iyong pride ay hindi mo talaga masasambit ito sa taong iyong nasaktan. Pero may ibang tao namang nagsasabing madali lang mag-sorry. Sasabihin mo lang naman at wala itong kahalong responsibilidad para sa iilan. Ngunit sa pagbitaw ng salitang patawad, minsan ay hindi nila iniisip ang sugat na kanilang naidudulot sa tao. Kahit gumaling pa ang sugat na ito ay may naiiwan namang marka. Isang peklat na nagsisilbing paalaala ng sakit na minsay naramdaman. At sa pag-alala mo sa sakit ay naaalala mo rin kung gaano ito kumirot sa iyong puso. At muling nauungkat ang sugat na minsay pinipilit ng pahilumin. Lumaki akong hindi ko kilala ang aking mga magulang. Dahil dito kahit siguro mapa sa akin lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi pa rin mabubuo ang aking pagkatao. Mayroon pa rin kulang rito. Lumaki ako sa hirap at ibinagsak na yata sa akin lahat ng matinding pagsubok. Napunta ako sa iba't ibang pamilya at naramdaman ng pag-aaruga mula sa iba't ibang babaeng nagsilbing aking ina. Para akong bagay na pinagpapasapasahan lamang. Isa akong unwanted child. Ibinigay ako ng mama ko sa kanyang kaibigan na si Mama Conching. At siya na ang nakagisnang kong ina. Sa aking pagkaalala sa kwento ni Mama Conching ay nakatira siya sa isang kwarto noon kasama ang babaeng nagsilang sa akin sa mundong ito. Pareho silang probinsyana. Simple lang ang pangarap ni Mama Conching, samantalang ang babaeng nagpanganak sa akin ay mataas ang ambisyon, at dahil sa ambisyon na yon, ako ay nagdusa. Taong 2000 nang dumating sa Maynila si Mama Conching upang makipagsapalaran. Nakasama niya sa munting kwarto na tinutuluyan si Rosa, ang kanyang best friend, at pareho silang nagtatrabaho bilang mga sales lady sa isang department store. Matalik na magkaibigan ang dalawa. Kaya wala silang tinatago sa isa't isa at madalas na ikinukwento ni Rosa ang kanyang mga pangarap kay Mama Conching. Gusto kong yumaman balang araw. Gusto kong ihahon sa hirap ang mga magulang kong naiwan sa Mindoro. Nangako kasi ako sa kanilang hindi ako babalik doon hanggat hindi ako yumayaman. Sabi ni Rosa kay Mama Conching noong mga 19 years old pa lamang sila. Ako simple lang ang pangarap ko, sabi ni Mama Conching. Basta makakain ako ng 3 beses sa isang linggo, masaya na ako at saka may kaunting naipadala sa mga magulang ko sa probinsya. Kapag nagkaroon naman ako ng sariling pamilya, gusto ko mapag-aral ang mga magiging anak ko. Kumusta na nga pala yung boyfriend mo si Richard, yung nasa Saudi? Tanong ni Rosa kay Mama Conching. Hindi ko nga alam wala na akong balita sa kanya. Hindi na kasi siya sumusulat sa akin at wala na akong contact sa kanya.
Siguro nakalimutan na ako noon. Baka may iba na siyang nahanap na babae o di kaya ay nagpakasal na. Ewan ko. Pagbabahagi ni Mama Kunching. Di ba mas matanda yun kesa sa'yo? Pag-uusisa pa ni Rosa. Oo, mga 28 na yun eh. Sagot ni Mama Kunching. Marami pa silang mga bagay na ibinabahagi sa isa't isa. Kasama na ang mga buhay nila sa probinsya. Ayon din kay Mama Kunching, may lalaking nagugustuhan noon si Rosa, si Michael. Magandang pinansyal na estado ni Mike. Kilala ang pamilya nito at nakuha ni Rosa ang atensyon ni Michael dahil sa angking kagandahan nito. At yon ang naging dahilan para madalas na magpunta si Michael sa department store na pinagtatrabahuhan nila Mama Kunching. Gabi-gabing sinusundo ni Michael si Rosa. Sa isip ni Mama ko, siya na ang sagot sa mga dasal ni Rosa. Ang katuparan ng kanyang pangarap na yumaman. 6 na buwan noong magkarelasyon sina Michael at Rosa nang may natuklasan si Mama Kunching. Nagtapat sa kanya ang kaibigan na nagdadalang tao ito. Buntis ka? Si Michael ba ang ama? Tanong ni Mama. Oo, tama ang narinig mo. Alam mo, Kunching, mukhang eto na ang sinasabi ko sa iyong paraan para umasenso. Etong dinadala ko, eto na ang ticket ko para pakasalan ako ni Michael. At masama sa pamilya niyang may kaya. Masayang-masayang sabi ni Rosa. Sigurado ka bang papakasalan ka ni Mike? Tanong ni Mama Kunching. Nangako naman siya sa akin eh. Kahit ano pang mangyari, hindi niya ako iiwanan. Alam kong tutuparin niya yon. Pero Rosa, alam na ba niya na buntis ka? Hindi pa eh. Sasurpresahin ko siya. Pagkatapos nun ay nakipagkita si Rosa kay Michael para sabihin sa kanya ang katotohanan. Nag-absent pa siya sa trabaho niya para lang doon pero dumating na ang gabi at nakatulog na lang si Mama Kunching ay hindi pa umuuwi si Rosa. Habang nagpapahinga ay bigla na lamang nagising si Mama dahil sa malakas na kulog at kidlat at bumagsak ang napakalakas na ulan. Naisip niya si Rosa at kung nasaan na siya dahil hindi pa rin siya umuuwi ng mga oras na iyon. Pero naisip niyang baka isinama ni Michael si Rosa sa kanilang bahay para ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Baka natanggap na nito ang sitwasyon nila at doon na lang siya na malagi kaya wala pa siya sa bahay. Kahit na medyo nag-aalala ay yun ang nagpakalma sa kalooban ni Mama Kunching na unti-unti namang matutupad ang mga pangarap ng kaibigan niya. Tumayo si Mama Kunching para uminom ng tubig nang makarinig siya ng katok. Napakalakas ng pagkatok na para bang masisira ang pinto. Sa sobrang pagkataranta ni Mama Kunching ay dumiretso na agad siya sa pintuan para buksan ito at makita kung sino ang naroon. Si Rosa pa lang nakatayo sa labasan, basang-basa, umiiyak at nagmamakaawa ang itsura. Rosa, anong nangyari sa'yo? Sus, basang-basa ka oh. Halika nga dito sa loob. Pero hindi sumunod si Rosa. Sa halip ay lumuhod ito sa harap ni Mama Kunching at hinawakan ang kanyang mga binti. Iyak pa rin ito ng iyak na para bang isang batang nagsusumamo. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Diyos ko, nakita ba kayo ni Michael? Magsalita ka, Rosa. Tulungan mo ako, Kunching. Maghanap tayo ng maglalaglag ng batang to. Ayaw ko nang dalhin tong nasa loob ko. Litong-lito at sobrang gulat si Mama Kunching sa kanyang narinig. Hindi niya malaman kung anong isasagot niya sa kaibigan niya. Sa kanyang isipan ay maraming mga tumatakbong tanong na naghahanap ng kasagutan. Bakit niya gustong magpalaglag? Ano kaya ang naging resulta ng pagkikita ni na Rosa at Michael? Habang nag-iisip si Mama ay nakaupo na lamang sa sahig si Rosa, na halos makuba na sa kakaiyak habang nakahawak sa dalawang kamay ni Mama Kunching. Pumasok ka muna. Magbihis ka kasi basang-basa ka na. Dali na kasi ang lakas ng ulan. Kumikidlat pa. Sabi ni Mama at dahan-dahan namang sumunod si Rosa sa kanya. Pagkatapos magbihis ni Rosa ay pinaupo niya muna ito sa kama nila.
Nakayuko pa rin siya at patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sagutin mo nga ako. Ano bang nangyari? Bakit gusto mong magpalaglag? Hindi sumagot si Rosa at pinabayaan na muna siya ni Mama na manahimik. Pagkatapos ng ilang minuto ay sumagot na rin siya. Ayaw niyang panagutan ang dinadala kong bata. Pumunta ako sa kanila, pero binugaw lang ako ng mata pobre niyang nanay na para ba akong asong kalye. Hindi man lang ako hinarap ni Michael. Sinubukan ko siyang tawagan pero ang sabi lang niya sa akin, huwag ko na raw siyang storbuhin dahil sa susunod na linggo, aalis na siya papunta sa Amerika. Sabi ni Rosa. Hindi niya raw pinangarap na makapangasawa ng isang babaeng gaya ko, na ginawa lang dahilan ng bata para pakasalan siya. Ambisyosa raw ako. Niyakap ni Mama Kunching si Rosa para matahimik ito dahil tuloy lang ang kanyang pag-iyak at paghikbi. Nagsalita si Rosa. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Darating din ang araw na sila ang luluhod sa harapan ko para makahingi ng tawad. Hindi magandang isipin mo ang tungkol sa paghihiganti, Rosa. Babalik mo sa'yo ang gagawin mo. Tama na yung mga ganyang pananalita. Pero hindi pa rin nagpatinag si Rosa. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Maghanap tayo ng maglalaglag sa bata. Ayokong ipanganak sa mundong ito ang anak ng demonyo. Umiling si Mama Kunching. Walang kasalanan ng batang dinadala mo, Rosa. Labas siya sa kasalanan ng ama niya kaya wag mo siyang patayin. Mas maganda pa ay umuwi ka na lamang muna ng probinsya niyo. Hindi ako pwedeng umuwi. Alam mo naman kung anong klase ang pamilya ko eh. Kapag nalaman ng mga magulang ko at mga kapatid kong lalaki na buntis ako, malalagot ako. Itatakwil nila ako. Imbis na kayamanan ng dala ko ay kahihiyan ang ibabalita ko sa kanila. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko pandutupad ang mga pangarap ko. Ang pangarap kong yumaman. Dito ay nagulat si Mama Kunching sa mga sinabi ni Rosa. Ano ba? Iniisip mo pa rin yan kahit na ganito ang sitwasyon mo? Oo, Kunching. Kung ayaw tanggapin ni Michael ang batang to, pues, hindi ko rin ito tatanggapin. Ayoko sa kanya. Sagaba lang siya sa mga pangarap ko. Sa mga plano ko sa aking buhay. Magiging kahihiyan lang siya sa akin at sa pamilya ko. Kaya please, tulungan mo ako. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Mama Kunching kahit na nagsusumamo na sa kanya si Rosa. Huwag kang magpakatanga. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo dahil sa maling akala mo tungkol sa relasyon ninyo ni Michael. Hindi ba sinabi ko na sa inyo dati na mag-ingat ka? Pero wala. Hindi ka nakinig tapos ngayon yung batang yan ang pagbubuntongan mo? Sa sinabing ito ni Mama ay lalong nagwala si Rosa. Sinuntok-suntok niya ang tiyan niya at lalong umiyak. Hindi dapat mabuhay ang batang ito. Walang kwenta ang ama niya. Hindi siya dapat mabuhay. Sinubukan pa rin ni Mama na patahanin siya at sinabihang itutuloy na lang kinabukasan ang usapan nila at baka lumala pa ang disposisyon ni Rosa. Noong sumunod na umaga ay maagang naganda ng almusal si Mama Kunching. Maaga ding nagising si Rosa, nakaupo lamang sa gilid ng kama. Lumapit siya kay Mama. Ano, sasamahan mo ba ako sa aborsyonista? Hindi pa ako nasisirahan ng bait para gawin yan, Rosa. Isisilang mo ang batang yan sa ayaw mo at sa gusto mo. Napailing si Rosa. Dugo pa lang to. Ayokong buhayin siya dahil hindi ko kayang pangatawanan ng pagiging ina sa anak ni Michael. Kung ayaw mo sa bata, okay lang. Basta isilang mo lang. Nakapag-desisyon na akong mag-resign na ako ng trabaho para umuwi ng probinsya. Dito ay kinabahan si Rosa. Ano? Iiwanan mo ako dito? Rosa, ano ka ba? Sino nagsabing iiwanan kita? Isasama kita. Yon ang naging plano ni Mama Kunching
ang dalhin si Rosa sa probinsya niya para doon magbuntis at manganak. Iniisip niyang baka sa sandaling makita ng kaibigan ng bata ay mahabag ito at lumambot ang puso. Baka matanggap niya rin ito kapag nandyan na. Kinausap ni Mama ang kanyang mga magulang para ipaliwanag ang sitwasyon at naging maluwag naman ang kanilang pagtanggap dito. Noong nagbubuntis si Rosa ay hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap ng paraan para malaglag ang bata. May mga pagkakataong tumatalon siya o di kaya ay sasadyain niya na magpakalaglag sa hagdanan. Pero hindi naging matagumpay si Rosa sa kanyang mga balak. Minsan nga ay sinusuntok niya ang tiyan niya sabay sabing, "Ayoko sa'yo. Buwisit kang bata ka. Ikaw ang may dala ng kamalasan sa buhay ko." Tumataas ang balahibo ko kapag naaalala ko ang kwento na yon ni Mama Kunching. Dahil doon ay laging binabantayan ng nanay ni Mama Kunching si Rosa at inaalagaan niya ang kaibigan ng anak na para bang kadugo na rin nila. Matapos ang 9 na buwan ay isinilang ni Rosa ang isang batang babae. Ngunit nitignan ito ay hindi niya magawa. Nagkamali si Mama Kunching sa pag-iisip na magbabago ang isip ng kanyang kaibigan. Isang bagay na kanyang kinalungkot. Ngunit iniisip pa rin niyang sa paglipas ng panahon, baka maaari pang magbago ang lahat. Papadudot, nagkamali muli si Mama dahil isang linggo matapos magsilang si Rosa ay nakita ito ni Mama na nag-iimpake ng mga kagamitan at nagbibihes na para bang may pupuntahan. "Rosa, saan ka pupunta?" "Aalis na ako. Magpapakalayo-layo." "Hindi mo ba kayang tanggapin ang anak mo?" "Anak? Wala akong anak." "Oo, isinilang ko ang batang yan pero hindi ko siya pwedeng tawaging anak." Patuloy lang si Rosa sa paghahanda ng kanyang pag-alis. "Hindi ka na naawa kay Mercy?" Yun ang sabi ni Mama Kunching. Mercy ang pinangalan niya sa anak ni Rosa. Ama nga niya hindi naaawa sa kanya. Ako pa kaya? "Sa'yo na yung bata. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya basta aalis na ako." "Kung gusto mo, sa'yo na yan. Wala akong pakialam." "Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Tama na ang 9 na buwan kong obligasyon sa batang yan. Tapos na ako. Sagabal siya sa mga plano ko sa buhay at hindi rin ako tatanggapin ang pamilya ko kapag kasama ko yan. Basta salamat na lang." Nagmamadaling sabi ni Rosa. "Saan ka pupunta, Rosa?" "Kahit saan. Hahanapin ko ang kapalaran ko. Kung saan ako nito dadalhin. Gusto ko pa rin yumaman." Sa ganoong paraan umalis si Rosa. Ni hindi man lang niya sinabi kay Mama Kunching kung saan siya tutungo. Wala nang nagawa si Mama kundi ampunin ang bata na pinangalanan niyang Mercy kahit nakapos sa pera ang pamilya niya. Humanap siya ng paraan para lang buhayin ito. Ang binibigay niya kay Mercy imbis na gatas dahil wala naman siyang pambili. Mas maigi na yun kesa sa wala. Pero hindi lang yun ang pangangailangan ng isang bata. Marami pang iba na hindi kayang punan ni Mama Kunching dahil doon ay nagpasya siyang bumalik na lamang ng syudad para maghanap muli ng trabaho. Sa kanyang pakikipagsapalaran ng syudad ay nakahanap si Mama ng trabaho sa isang department store. Isang bagay na lubos niyang pinagpapasalamat. Habang naroon siya ay iniwan muna niya ang bata sa probinsya sa piling ng kanyang mga magulang. Nagpapadala na lamang siya ng sustento para kay Mercy sa tuwing araw ng sweldo. Gumanda naman ang kalagayan ni Mama dahil naging regular siya sa pinagtatrabahuhan at tumaas kahit papaano ang kanyang kita. Ngunit dumating din ang panahong dinala na rin ni Mama si Mercy ng syudad. Nagkasakit kasi ito at tumanggi ang mga magulang ni Mama Kunching na alagaan ng bata. Matanda na rin daw kasi sila kaya hindi na nila kayang magpalaki ng isang gaya ni Mercy. Dahil doon ay nagpasya si Mama Kunching na dalhin na lamang si Mercy kahit na mahirap ang sitwasyon niya.
Mabuti na lang at may kapitbahay siyang napag-iiwanan ng bata sa tuwing nasa trabaho siya, si Aling Joy, at pagdating ng gabi ay sinusundunan ni Mama Kunching si Mercy kina Aling Joy. Isang linggo, day off ni Mama Kunching at abala siya sa kanyang mga labada habang natutulog ang bata, nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang lalaking may daladalang bag. Si Richard pala ang naroon, ang kanyang dating nobyo. 2 linggo na palang magmula nang umuwi ng Pilipinas si Richard at sa probinsya ito unang tumungo. Pumunta siya sa bahay ni Mama Kunching at doon ay nalaman niyang nasa syudad ito. Kaya hiningi niya ang address ni Mama mula sa mga magulang niya. Patawarin mo ako, Kunching. Patawarin mo ako at hindi kita nakontak ng matagal. Ang akala ko ay nagpakasal ka na eh. Ano pa bang iisipin ko? Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na tayong dalawa lang hanggang sa huli? Napabuntong hininga si Mama. 3 taon, Richard. 3 taon akong walang balita mula sa iyo. Hindi na ako umasang babalik ka at nawala na ako ng pag-asa. Patuloy na nagsumamo si Richard kay Mama. Naging sobrang abala lang talaga ako sa trabaho. Patawarin mo na ako, please. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kumusta ka na? Eto, masaya akong makita kang muli. Sa sinabing yun ni Mama ay niyakap siya ng mahigpit ni Richard. Hindi na kita iiwanan kahit kailan. Pangako, magpapakasal tayo. Hinalikan ni Richard si Mama nang biglang may narinig silang iyak ng bata. Dito ay natigilan si Richard at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nun. Bata? Bakit may bata rito? Kaninong anak yon? Sandali lang ha, pupuntahan ko lang si Mercy sa kwarto para patahanin siya. Aktong papunta na siya nang hawakan siya ni Richard sa balikat para pigilan. Ano ba, Richard? Sandali lang. Kailangan kong i-check si Mercy. Baka kailangan ng palitan ng lampin niya. Sabi ni Mama habang pilit na nagpupumigla sa mahigpit na pagkakahawak ni Richard sa kanya. Sagutin mo muna ako. Kaninong anak yan? Lumakas ang boses ni Richard at nag-iba ang mukha nito. Lalong umiyak ang batang si Mercy. Diyan ka na muna, mamaya na ako magpapaliwanag. At pinuntahan ni Mama Kunching si Mercy. Pagkatapos niyang palitan ng lampi ni Mercy, ay pinainom niya naman ng gatas hanggang sa nakatulog ito. 1 oras nang naghintay si Richard nang pumasok ito sa kwartong kinakalagyan ni Mama Kunching. Hindi na siya makatiis sa paghihintay. Sabihin mo na sa akin kung kanino ang batang ito. Shh! Huwag ka nga maingay. Sa sala na lang tayo mag-usap kasi baka magising si Mercy. Matapos niyang inilagay si Mercy sa kuna, ay hinila niya si Richard palabas sa kwarto. Doon sa sala ay hindi nagsalita si Richard. Naghihintay na si Mama ang maunang magsalita. Nag-iipon pa lang ng lakas ng loob si Mama kaya hindi siya agad makapagsalita at noong umpisahan na niya ang kwento ay bigla namang ibinuka ni Richard ang bibig niya. Hindi mo na talaga ako nahintay. Naghanap ka na ng ipapalit sa akin, oh. Sino ang ama ng batang yan? Mali ang iniisip mo, Richard. Pwes, ipaintindi mo sa akin. Anak siya ng best friend ko. Ipapalaglag niya sana ang bata pero hindi ako pumayag. Ipinaliwanag ni Mama kay Richard ang lahat pero parang hindi ito kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Habang pinapaliwanag ni Mama sa kanya ang lahat ay may narinig silang boses mula sa labas ng bahay, si Aling Joy. Kunching, iha, anong nangyayari kay Mercy? Narinig ko kasi kanina na malakas ang kanyang iyak. Akin na ang bata, ako muna magbabantay sa anak mo. Sabi niya. Anak mo? Sabi ko na nga ba eh, nagsisinungaling ka lang eh. Anak mo talaga yung batang yan. Galit na salita ni Richard. Sinubukan pa rin ipaintindi ni Mama ang katotohanan. Yan ang alam ng kapitbahay ko rito na anak ko si Mercy. Ang pamilya ko lang at ikaw ang nakakaalam ng katotohanan. Sinungalin! Sigaw ni Richard sabay buhat ng kamay nito nang malakas na humampas
sa pisngi ni Mama Kunching. Hindi nakapagsalita si Mama. Hinawakan niya lang ang mahapdi at namumulang pisngi. Bakit ba ayaw mo maniwala, Richard? Hindi ko nga anak si Mercy eh. Anak siya ni Rosa, isang matalik kong kaibigan. Itinakwil niya ang sariling anak niya kaya ako na lang ang kumukup-kup. Hindi napigilan ni Mama ang mga luha niya sa pag-agos. Walang hiya ka, sagot ni Richard. Naghanap ka pala ng iba? Noong nandito pa ako sa Pilipinas, ilang beses kong sinubukang sumiping sa'yo pero panay ang tanggi mo. Tapos ngayon ganito? Binigay mo na pala ang sarili mo sa ibang lalaki. Nirespeto kita at ang pagkababae mo dahil sa mahal na mahal kita. At gusto mong humarap tayo sa altar ng malinis ka. Pero wala rin. Bumigay ka rin pala. Ngayon ay nasaan na ang lalaking ipinalit mo sa akin? Nasaan ang lalaking dinumihan ka at kinuha ang pagkababae mong matagal na panahon kong iniingatan? Nanlilisik ang mga mata ni Richard at ang lakas ng boses nito. Magmula nung umalis ka, Richard, hindi ako nagkaroon ng ibang lalaki. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Mahabang panahon kitang hinintay kahit na iniisip kong hindi mo na ako babalikan. Hindi mo man lang ako sinulatan o tinawagan pero kahit na gano'n ay minahal pa rin kita. Hindi ka napalitan sa puso ko. Ikaw pa rin ang minahal ko. Ikaw ang lalaking pinangarap kong makaharap sa altar. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko anak si Mercy. Isa siyang anghel na binaliwala ng ina niya. Isang bunga ng pagkakasala. Oo, anak ng isang babaeng disgrasyada. Pero hindi niya kasalanan na isilang siya kaya binigay ko sa kanya ang pagmamahal na kailangan niya. Ayokong siya ang magdusa sa isang bagay na hindi niya ginawa. Maniwala ka naman sa akin. Humahagulhol na sabi ni Mama. At kung ayaw mong maniwala, pues, patutunayan ko sa'yo. Paano? Paano mo gagawin yon? Kunin mo ang pagkababae ko nang makita mong hindi ako nagsisinungaling. Hindi nakapagsalita si Richard sa mga sinabi ni Mama. Lalo na noong makita niyang wala ng saplot ito. Niyakap ni Mama si Richard at dito na nangyari ang isang mainit na kaganapan sa pagitan nilang dalawa. Nag-aayos sila at nanirahan sa ilalim ng iisang bubong. Hindi na rin pinagtrabaho ni Richard si Mama dahil gusto niyang manatili na lamang siya sa bahay at makabuo sila ng sarili nilang supling. Malayo kasi ang loob ni Richard kay Mercy at halos hindi niya nilalapitan ito. Lumipas ang 2 buwan ay 11 months na ang edad ni Mercy at si Mama Kunching ay nakatanggap na rin ng magandang balita. Nagdadalang tao siya. Walang kapantayang kaligayahang nadarama ni Richard. Kailangang alagaan mo ang sarili mong anak, ha? Tandaan mo, anak ko yung dinadala mo. Paulit-ulit na paalaala ni Richard habang hinihimas ang tiyan ni Mama. Yung plano mong magpakasal tayo, ano na? May plano ka bang totohanin yon? Tanong ni Mama. Saka na natin yung isipin. Marami pa tayong gagastusin ngayong magkakabibi na tayo. Plano ko rin maghanap ng trabaho para hindi tayo kapusin. Lalo na kapag nariyan ang anak natin. Siguro naman mas madali na ako makakapagtrabaho dahil sa experience ko sa Saudi bilang welder. At naging tama naman ang palagay niya dahil sa kanyang pag-a-apply sa isang steel company ay nakuha kaagad siya. Hindi kalakihan ang sweldo kumpara sa sweldo niya dati sa Saudi pero maigi na yon kesa sa wala. Kailangan kasi nilang paghandaan ang panganganak ni Mama Kunching. Isang araw habang wala sa bahay si Richard ay nataranta si Mama. Ang taas kasi ng lagnat ni Mercy. Kaya kagad niyang tinawag ang kapitbahay na si Aling Joy para manghingi ng tulong. Ninala sa ospital ang bata at dito nila nadiskubre na may pneumonia pala ito kaya pinakonfine nila. Iniwan muna ni Mama Kunching si Aling Joy sa ospital para bantayan si Mercy dahil kailangan niyang bumili ng mga gamot sa labas para bumuti kaagad ang kalagayan ng anak-anakan. Umuwi si Mama para kumuha ng pera sa bahay.
ang perang ipon ni Richard. Mabuti na lamang at naagapan ang kondisyon ng bata. Pero pagod na pagod si Mama Kunching dahil sa paglakad ng mga kailangan ng bata at labis din ang kanyang pag-aalala. Naubos ang pera natin dahil sa mga ginastos mo para sa batang hindi natin kaano-ano. Sigaw ni Richard kay Mama nang malaman kung ano ang ginawa niya. Grabe ang naging kalagayan ni Mercy. Kailangang agapan ka agad. Ang mahal ng mga gamot kaya wala akong nagawa kundi ang kumuha ng pera mo. Bukas naman ay ilalabas ko na siya ng ospital kaya mababawasan na ang gastos. Nandun pa si Aling Joy para magbantay sa kanya. Buti at napakiusapan ko. Hindi na nakuha ni Mama ang magtaas ng boses dahil sa sobrang hapo niya. Buisit yung batang yan. Storbo sa buhay natin yan. Kapag nakita ko pa siya sa bahay natin, talagang paaalisin ko na siya. Diyos ko, Richard, magagawa mo ba yun sa isang bata? Eh, bakit naman hindi? Nakakatakot na sagot ni Richard. Wala akong balak na mag-alaga at kumupkop ng bata na hindi ko kaano-ano. At sa puntong yun ay biglang nakaramdam si Mama Kunching ng pagsakit ng kanyang tiyan. Aray, Richard! Ang sakit! Hindi ako makatayo. Agarang dinala ni Richard si Mama sa ospital para mapatignan ang parehong ospital kung saan ay nakakonfine si Mercy. Doon ay nalaman ng dalawa na sa kasamaang palad ay nakunan si Mama Kunching. Ang sabi ng doktor ay marahil ay isa sa mga naging dahilan nito ay ang sobrang pagod niya nitong mga nakaraang araw. Walang tigil ito sa pag-aalala, paglakad na mga kailangan kahit mainit ang sikat ng araw at kulang ito sa tulog. Parang gumuho ang mundo ni na Mama Kunching at Richard sa balitang kanilang nalaman. At si Richard ay lalong lumalim ang galit para sa batang si Mercy na tinuturo niyang dahilan ng lahat. Magmula ngayon, ayokong makikitang inaalagaan mo ang batang yan. Buwisit siya sa buhay natin. Kung di lang kasalanan, naku, matagal nang wala yan dito sa pamamahay natin. Matatapang na salita ni Richard. Huwag ka namang ganyan. Walang kasalanan ng bata. Anong walang kasalanan? Siya ang dahilan kung bakit wala na ang anak natin. Pati ang pera ko, ginastos mo dahil sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ni Richard ang mga ganitong salita at sa tuwing umiinit ang ulo niya ay pati si Mercy ang pinagbubuhatan niya at sinasaktan. May mga pagkakataon halos na sakalin na niya ang bata at hirap na itong huminga. Wala siyang pakialam sa sasapitin nito. Mabuti na lamang at naaabutan ni Mama Kunching ang mga pangyayari at napipigilan niya ang nobyo. Ngunit ang kapalit nito ay pananakit dahil siya ang sumasalo sa galit ni Richard. Madalas na lasing siya kapag umuuwi ng bahay at dito mas lalo siyang nagwawala. Si Mama naman ay hindi hinahayaang masaktan si Mercy kaya tinitiis niya ang lahat ng mga sampal, hampas at suntok ng kinakasamang nobyo. Nako, ang sarap hampasin niyang boyfriend mo, Kunching, ha? O di kaya sana'y lumayas na lang siya at huwag na siyang bumalik dito. Nagngingit-ngit na sabi ni Aling Joy. Nakikita niya kasi ang mga pasa at sugat ni Mama at hindi niya maiwasang maawa sa kanya at magalit sa lalaki nasa likod ng mga ito. Hindi ko inisip na magiging ganito kamiserable ang buhay ko, Aling Joy. Sabi ni Mama Kunching. Iwanan mo na siya. Pangungumbinsin ni Aling Joy. Pero saan ako pupunta? Uuwi ako sa probinsya? Aasa na lang sa mga magulang ko may edad na rin. Kapag nalaman nila ang sinapit ko, naku siguradong lalala ang kondisyon ni Papa. Dahil dito Papa Dudut ay pinilit na lamang tanggapin ni Mama Kunching ang kanyang mapait na kapalaran. Wala siyang magawa kahit na bugbog sarado siya. Patunay na talagang bulag ang pag-ibig. Kahit na pisikal na siyang inaabuso ni Richard at pati na rin si Mercy ay nanganganib na. Wala pa rin siyang ginawa para umalis sa poder nito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Kapag ang pait, sakit at problema ay dumarating, iba-iba ang pamamaraan natin para malutasan at pagdaanan ang mga ito. May ibang mas pinipili ang pagwawakas sa sariling buhay para tapusin ang lahat. Hindi lahat ng tao ay may sapat na lakas para harapin ang mga pagsubok. May iba namang pinagtatawanan na lamang ang problema, pero may iba namang tinatanong ang sarili nila. Bakit ako pa? Walang kahit isang tao sa mundo ang nabubuhay ng walang suliranin dahil lahat ay tinakdang makaranas nito. Pero minsan mga kabarangay, hindi pa rin natin maiwasang itanong kung bakit. Bakit sa atin nangyayari ito? Bakit ganito? Naghahanap tayo ng sapat para ipaliwanag ang mga bagay na hindi natin lubusang maintindihan. Magandang araw mga kabarangay, nagbabalik po ang inyong Papa Dudut para sa isa na namang edisyon ng ating programa. Inaanyayahan ko po kayong tumutok at subaybayan ang kwento ng ating letter sender para sa araw na ito, na naglakas loob na magpadala ng kanyang buhay kasaysayan para sa inyo mga kabarangay. Dear Papa Dudut, mahirap daw sabihin ang salitang patawad. Kapag pinairal mo ang iyong pride ay hindi mo talaga masasambit ito sa taong iyong nasaktan. Pero may ibang tao namang nagsasabing madali lang mag-sorry. Sasabihin mo lang naman at wala itong kahalong responsibilidad para sa iilan. Ngunit sa pagbitaw ng salitang patawad, minsan ay hindi nila iniisip ang sugat na kanilang naidudulot sa tao. Kahit gumaling pa ang sugat na ito ay may naiiwan namang marka. Isang peklat na nagsisilbing paalaala ng sakit na minsay naramdaman. At sa pag-alala mo sa sakit ay naaalala mo rin kung gaano ito kumirot sa iyong puso. At muling nauungkat ang sugat na minsay pinipilit ng pahilumin. Lumaki akong hindi ko kilala ang aking mga magulang. Dahil dito kahit siguro mapa sa akin lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi pa rin mabubuo ang aking pagkatao. Mayroon pa rin kulang rito. Lumaki ako sa hirap at ibinagsak na yata sa akin lahat ng matinding pagsubok. Napunta ako sa iba't ibang pamilya at naramdaman ng pag-aaruga mula sa iba't ibang babaeng nagsilbing aking ina. Para akong bagay na pinagpapasapasahan lamang. Isa akong unwanted child. Ibinigay ako ng mama ko sa kanyang kaibigan na si Mama Conching. At siya na ang nakagisnang kong ina. Sa aking pagkaalala sa kwento ni Mama Conching ay nakatira siya sa isang kwarto noon kasama ang babaeng nagsilang sa akin sa mundong ito. Pareho silang probinsyana. Simple lang ang pangarap ni Mama Conching samantalang ang babaeng nagpanganak sa akin ay mataas ang ambisyon at dahil sa ambisyon na yon, ako ay nagdusa. Taong 2000 nang dumating sa Maynila si Mama Conching upang makipagsapalaran. Nakasama niya sa munting kwarto na tinutuluyan si Rosa, ang kanyang best friend at pareho silang nagtatrabaho bilang mga sales lady sa isang department store. Matalik na magkaibigan ang dalawa. Kaya wala silang tinatago sa isa't isa at madalas na ikinukwento ni Rosa ang kanyang mga pangarap kay Mama Conching. Gusto kong yumaman balang araw. Gusto kong ihahon sa hirap ang mga magulang kong naiwan sa Mindoro. Nangako kasi ako sa kanilang hindi ako babalik doon hanggat hindi ako yumayaman. Sabi ni Rosa kay Mama Conching noong mga 19 years old pa lamang sila. Ako simple lang ang pangarap ko. Sabi ni Mama Conching. Basta makakain ako ng 3 beses sa isang linggo, masaya na ako at saka may kaunting naipadala sa mga magulang ko sa probinsya. Kapag nagkaroon naman ako ng sariling pamilya, gusto ko mapag-aral ang mga magiging anak ko. Kumusta na nga pala yung boyfriend mo si Richard, yung nasa Saudi? Tanong ni Rosa kay Mama Conching. Hindi ko nga alam wala na akong balita sa kanya. Hindi na kasi siya sumusulat sa akin at wala na akong contact sa kanya. Siguro nakalimutan na ako noon
Baka may iba na siyang nahanap na babae o di kaya ay nagpakasal na. Ewan ko. Pagbabahagi ni Mama Kunching. Di ba mas matanda yun kesa sa'yo? Pag-uusisa pa ni Rosa. Oo, mga 28 na yun eh, sagot ni Mama Kunching. Marami pa silang mga bagay na ibinabahagi sa isa't isa, kasama na ang mga buhay nila sa probinsya. Ayon din kay Mama Kunching, may lalaking nagugustuhan noon si Rosa, si Michael. Magandang pinansyal na estado ni Mike. Kilala ang pamilya nito at nakuha ni Rosa ang atensyon ni Michael dahil sa angking kagandahan nito. At yon ang naging dahilan para madalas na magpunta si Michael sa department store na pinagtatrabahuhan nila Mama Kunching. Gabi-gabing sinusundo ni Michael si Rosa. Sa isip ni Mama ko, siya na ang sagot sa mga dasal ni Rosa. Ang katuparan ng kanyang pangarap na yumaman. 6 na buwan noong magkarelasyon sina Michael at Rosa nang may natuklasan si Mama Kunching. Nagtapat sa kanya ang kaibigan na nagdadalang tao ito. Buntis ka? Si Michael ba ang ama? Tanong ni Mama. Oo, tama ang narinig mo. Alam mo Kunching, mukhang ito na ang sinasabi ko sa iyong paraan para umasenso. Etong dinadala ko, eto na ang ticket ko para pakasalan ako ni Michael. At masama sa pamilya niyang may kaya. Masayang-masayang sabi ni Rosa. Sigurado ka bang papakasalan ka ni Mike? Tanong ni Mama Kunching. Nangako naman siya sa akin eh. Kahit ano pang mangyari, hindi niya ako iiwanan. Alam kong tutuparin niya yon. Pero Rosa, alam na ba niya na buntis ka? Hindi pa eh, sasurpresahin ko siya. Pagkatapos nun ay nakipagkita si Rosa kay Michael para sabihin sa kanya ang katotohanan. Nag-absent pa siya sa trabaho niya para lang doon pero dumating na ang gabi at nakatulog na lang si Mama Kunching ay hindi pa umuuwi si Rosa. Habang nagpapahinga ay bigla na lamang nagising si Mama dahil sa malakas na kulog at kidlat at bumagsak ang napakalakas na ulan. Naisip niya si Rosa at kung nasaan na siya dahil hindi pa rin siya umuuwi ng mga oras na iyon. Pero naisip niyang baka isinama ni Michael si Rosa sa kanilang bahay para ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Baka natanggap na nito ang sitwasyon nila at doon na lang siya na malagi kaya wala pa siya sa bahay. Kahit na medyo nag-aalala ay yun ang nagpakalma sa kalooban ni Mama Kunching na unti-unti namang matutupad ang mga pangarap ng kaibigan niya. Tumayo si Mama Kunching para uminom ng tubig nang makarinig siya ng katok. Napakalakas ng pagkatok na para bang masisira ang pinto. Sa sobrang pagkataranta ni Mama Kunching ay dumiretso na agad siya sa pintuan para buksan ito at makita kung sino ang naroon. Si Rosa pa lang nakatayo sa labasan, basang-basa, umiiyak at nagmamakaawa ang itsura. Rosa? Anong nangyari sa'yo? Sus, basang-basa ka oh. Halika nga dito sa loob. Pero hindi sumunod si Rosa. Sa halip ay lumuhod ito sa harap ni Mama Kunching at hinawakan ang kanyang mga binti. Iyak pa rin ito ng iyak na para bang isang batang nagsusumamo. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Diyos ko, nakita ba kayo ni Michael? Magsalita ka, Rosa. Tulungan mo ako, Kunching. Maghanap tayo ng maglalaglag ng batang to. Ayaw ko nang dalhin tong nasa loob ko. Litong-lito at sobrang gulat si Mama Kunching sa kanyang narinig. Hindi niya malaman kung anong isasagot niya sa kaibigan niya. Sa kanyang isipan ay maraming mga tumatakbong tanong na naghahanap ng kasagutan. Bakit niya gustong magpalaglag? Ano kaya ang naging resulta ng pagkikita ni na Rosa at Michael? Habang nag-iisip si Mama ay nakaupo na lamang sa sahig si Rosa. Na halos makuba na sa kakaiyak habang nakahawak sa dalawang kamay ni Mama Kunching. Pumasok ka muna. Magbihis ka kasi basang-basa ka na. Dali na kasi ang lakas ng ulan. Kumikidlat pa. Sabi ni Mama at dahan-dahan namang sumunod si Rosa sa kanya. Pagkatapos magbihis ni Rosa ay pinaupo niya muna ito sa kama nila. Nakayuko pa rin siya at patuloy
sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sagutin mo nga ako. Ano bang nangyari? Bakit gusto mong magpalaglag? Hindi sumagot si Rosa at pinabayaan na muna siya ni Mama na manahimik. Pagkatapos ng ilang minuto ay sumagot na rin siya. Ayaw niyang panagutan ang dinadala kong bata. Pumunta ako sa kanila, pero binugaw lang ako ng matapobre niyang nanay na para ba akong asong kalye. Hindi man lang ako hinarap ni Michael. Sinubukan ko siyang tawagan pero ang sabi lang niya sa akin, huwag ko na raw siyang storbuhin dahil sa susunod na linggo, aalis na siya papunta sa Amerika. Sabi ni Rosa. Hindi niya raw pinangarap na makapangasawa ng isang babaeng gaya ko na ginawa lang dahilan ng bata para pakasalan siya. Ambisyosa raw ako. Niyakap ni Mama Kunching si Rosa para matahimik ito dahil tuloy lang ang kanyang pag-iyak at paghikbi. Nagsalita si Rosa. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Darating din ang araw na sila ang luluhod sa harapan ko para makahingi ng tawad. Hindi magandang isipin mo ang tungkol sa paghihiganti, Rosa. Babalik na sa'yo ang gagawin mo. Tama na yung mga ganyang pananalita. Pero hindi pa rin nagpatinag si Rosa. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Maghanap tayo ng maglalaglag sa bata. Ayokong ipanganak sa mundong ito ang anak ng demonyo. Umiling si Mama Kunching. Walang kasalanan ng batang dinadala mo, Rosa. Labas siya sa kasalanan ng ama niya kaya wag mo siyang patayin. Mas maganda pa ay umuwi ka na lamang muna ng probinsya niyo. Hindi ako pwedeng umuwi. Alam mo naman kung anong klase ang pamilya ko eh. Kapag nalaman ng mga magulang ko at mga kapatid kong lalaki na buntis ako, malalagot ako. Itatakwil nila ako. Imbis na kayamanan ng dala ko ay kahihiyan ang ibabalita ko sa kanila. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko pa natutupad ang mga pangarap ko. Ang pangarap kong yumaman. Dito ay nagulat si Mama Kunching sa mga sinabi ni Rosa. Ano ba? Iniisip mo pa rin yan kahit na ganito ang sitwasyon mo? Oo, Kunching. Kung ayaw tanggapin ni Michael ang batang to, pues, hindi ko rin ito tatanggapin. Ayoko sa kanya. Sagaba lang siya sa mga pangarap ko. Sa mga plano ko sa aking buhay. Magiging kahihiyan lang siya sa akin at sa pamilya ko. Kaya please, tulungan mo ako. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Mama Kunching kahit na nagsusumamo na sa kanya si Rosa. Huwag kang magpakatanga. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo dahil sa maling akala mo tungkol sa relasyon ninyo ni Michael. Hindi pa sinabi ko na sa inyo dati na mag-ingat ka? Pero wala. Hindi ka nakinig tapos ngayon yung batang yan ang pagbubuntongan mo? Sa sinabing ito ni Mama ay lalong nagwala si Rosa. Sinuntok-suntok niya ang tiyan niya at lalong umiyak. Hindi dapat mabuhay ang batang ito. Walang kwenta ang ama niya. Hindi siya dapat mabuhay. Sinubukan pa rin ni Mama na patahanin siya at sinabihang itutuloy na lang kinabukasan ang usapan nila at baka lumala pa ang disposisyon ni Rosa. Noong sumunod na umaga ay maagang naganda ng almusal si Mama Kunching. Maaga ding nagising si Rosa, nakaupo lamang sa gilid ng kama. Lumapit siya kay Mama. Ano, sasamahan mo ba ako sa aborsyonista? Hindi pa ako nasisirahan ng bait para gawin yan, Rosa. Isisilang mo ang batang yan sa ayaw mo at sa gusto mo. Napailing si Rosa. Dugo pa lang to. Ayokong buhayin siya dahil hindi ko kayang pangatawanan ng pagiging ina sa anak ni Michael. Kung ayaw mo sa bata, okay lang. Basta isilang mo lang. Nakapag-desisyon na akong mag-resign na ako ng trabaho para umuwi ng probinsya. Dito ay kinabahan si Rosa. Ano? Iiwanan mo ako dito? Rosa, ano ka ba? Sino nagsabing iiwanan kita? Isasama kita. Yon ang naging plano ni Mama Kunching
ang dalhin si Rosa sa probinsya niya para doon magbuntis at manganak. Iniisip niyang baka sa sandaling makita ng kaibigan ng bata ay mahabag ito at lumambot ang puso. Baka matanggap niya rin ito kapag nandyan na. Kinausap ni Mama ang kanyang mga magulang para ipaliwanag ang sitwasyon at naging maluwag naman ang kanilang pagtanggap dito. Noong nagbubuntis si Rosa ay hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap ng paraan para malaglag ang bata. May mga pagkakataong tumatalon siya o di kaya ay sasadyain niya na magpakalaglag sa hagdanan. Pero hindi naging matagumpay si Rosa sa kanyang mga balak. Minsan nga ay sinusuntok niya ang tiyan niya sabay sabing, "Ayoko sa'yo. Buwisit kang bata ka. Ikaw ang may dala ng kamalasan sa buhay ko." Tumataas ang balahibo ko kapag naaalala ko ang kwento na yon ni Mama Kunching. Dahil doon ay laging binabantayan ng nanay ni Mama Kunching si Rosa at inaalagaan niya ang kaibigan ng anak na para bang kadugo na rin nila. Matapos ang 9 na buwan ay isinilang ni Rosa ang isang batang babae. Ngunit nitignan ito ay hindi niya magawa. Nagkamali si Mama Kunching sa pag-iisip na magbabago ang isip ng kanyang kaibigan. Isang bagay na kanyang kinalungkot. Ngunit iniisip pa rin niyang sa paglipas ng panahon, baka maaari pang magbago ang lahat. Papadudot, nagkamali muli si Mama dahil isang linggo matapos magsilang si Rosa ay nakita ito ni Mama na nag-iimpake ng mga kagamitan at nagbibihes na para bang may pupuntahan. "Rosa, saan ka pupunta?" "Aalis na ako. Magpapakalayo-layo." "Hindi mo ba kayang tanggapin ang anak mo?" "Anak? Wala akong anak." "Oo, isinilang ko ang batang yan pero hindi ko siya pwedeng tawaging anak." Patuloy lang si Rosa sa paghahanda ng kanyang pag-alis. "Hindi ka na naawa kay Mercy?" Yun ang sabi ni Mama Kunching. Mercy ang pinangalan niya sa anak ni Rosa. Ama nga niya hindi naaawa sa kanya. Ako pa kaya? "Sa'yo na yung bata. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya basta aalis na ako. Kung gusto mo, sa'yo na yan. Wala akong pakialam." Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Tama na ang 9 na buwan kong obligasyon sa batang yan. Tapos na ako. Sagabal siya sa mga plano ko sa buhay at hindi rin ako tatanggapin ng pamilya ko kapag kasama ko yan. Basta salamat na lang. Nagmamadaling sabi ni Rosa. "Saan ka pupunta, Rosa?" "Kahit saan. Hahanapin ko ang kapalaran ko. Kung saan ako nito dadalhin, gusto ko pa rin yumaman." Sa ganoong paraan umalis si Rosa. Ni hindi man lang niya sinabi kay Mama Kunching kung saan siya tutungo. Wala nang nagawa si Mama kundi ampunin ang bata na pinangalanan niyang Mercy kahit nakapos sa pera ang pamilya niya. Humanap siya ng paraan para lang buhayin ito. Ang binibigay niya kay Mercy imbis na gatas dahil wala naman siyang pambili. Mas maigi na yun kesa sa wala. Pero hindi lang yun ang pangangailangan ng isang bata. Marami pang iba na hindi kayang punan ni Mama Kunching dahil doon ay nagpasya siyang bumalik na lamang ng syudad para maghanap muli ng trabaho. Sa kanyang pakikipagsapalaran ng syudad ay nakahanap si Mama ng trabaho sa isang department store. Isang bagay na lubos niyang pinagpapasalamat. Habang naroon siya ay iniwan muna niya ang bata sa probinsya sa piling ng kanyang mga magulang. Nagpapadala na lamang siya ng sustento para kay Mercy sa tuwing araw ng sweldo. Gumanda naman ang kalagayan ni Mama dahil naging regular siya sa pinagtatrabahuhan at tumaas kahit papaano ang kanyang kita. Ngunit dumating din ang panahong dinala na rin ni Mama si Mercy ng syudad. Nagkasakit kasi ito at tumanggi ang mga magulang ni Mama Kunching na alagaan ng bata. Matanda na rin daw kasi sila kaya hindi na nila kayang magpalaki ng isang gaya ni Mercy. Dahil doon ay nagpasya si Mama Kunching na dalhin na lamang si Mercy kahit na mahirap ang sitwasyon niya.
Mabuti na lang at may kapitbahay siyang napag-iiwanan ng bata sa tuwing nasa trabaho siya, si Aling Joy, at pagdating ng gabi ay sinusundunan ni Mama Kunching si Mercy kina Aling Joy. Isang linggo, day off ni Mama Kunching at abala siya sa kanyang mga labada habang natutulog ang bata, nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang lalaking may daladalang bag. Si Richard pala ang naroon, ang kanyang dating nobyo. 2 linggo na palang magmula nang umuwi ng Pilipinas si Richard at sa probinsya ito unang tumungo. Pumunta siya sa bahay ni Mama Kunching at doon ay nalaman niyang nasa syudad ito. Kaya hiningi niya ang address ni Mama mula sa mga magulang niya. Patawarin mo ko, Kunching. Patawarin mo ko at hindi kita na-contact ng matagal.